70,000 pesos na budget mo sa pagsosolar. Maganda na, matibay na, gagana pa kahit walang battery. May ganon? Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. Eto, may bago na naman tayong star ngayon. So, kilala nyo ba si Anern? Wow! Ayan, si Anern kasi kilala siya na medyo matibay-tibay namang klaseng hybrid inverter, pero napakamura. So, nanood ako ng mga reviews, mga teardown. Grabe, ang ganda nung kanyang laman kasi nga malalaki yung kanyang mga relays, malalaki yung kanyang mga capacitor, then malalaki yung kanyang mga transformer. So, ibig sabihin, matibay din siya. So, si Anern meron siyang series. Si 3.6, 4.2 at si 6.2 kilowatts. Grabe! So budget lang siya na klaseng inverter, hybrid inverter. At pwede pa siyang gumana kahit walang battery. So parang si Deye din na gagana siya na walang battery. Ganda, diba? So siguro kaya mabenta tong klaseng inverter na to. So ang pagpupukusan lang natin na version niya ay yung 4.2 at saka yung 6.2 kilowatts. Syempre, alangan ba naman kung ikaw ang pamimili tapos ganun kamura yung presyo? Alam ba na pipili ka ba sa 3.6? Syempre sa 4.2 na, kaya sa 4.2 tayo ngayon. So nagkakalaga lang yung 4.2 kilowatts ng 21,000 pesos. Tapos yung 6.2 kilowatts ay nasa 20. Oh! So sa shop na pinagbasehan ko ay mas mura yung 6.2, yung 48 volt kaysa kay 24 volts. Ewan ko bakit, siguro dahil mahal yung battery, sila na lang yung nag-adjust. So mag-focus tayo sa 24 volt. Ang init dito mga lodi, probinsya rin dito pero ang init. Syempre, yung hinahanap natin palagi, pure sine wave yung kanyang output. Wow! Alakpakan natin. The best yan. Tapos self-consumption at feed into grid. Kasi nga, working siya without battery. Syempre, yung working without battery ay kailangan niya ng secondary na pagkukunan ng energy. Kasi nga kung sakali na malakas yung araw at working siya tapos wala siyang secondary pagkukunan ng kuryente at biglang kumulimlim, delikado yan kasi nandito rin sa kanyang description na delikado kung sakaling gano'n na. At kumbaga sa solar line siya kumukuha tapos walang ibang support like grid. Paano kung biglang kumulimlim? So yung appliances mo like water pumps, ref, nako, delikado yan. Kaya dapat meron siyang supplementary as a grid na pagkukunan. Ibig sabihin, sync sa kanya. Ang problema kung wala siyang limitation or limiter, CT, iyon ang problema. So, sana ay support siya ng limitation tapos mga settings. Kumbaga pwede mo siyang iset na without exporting. Ang problema ko diretso siya. Yun lang kung gaano kalakas yung harvest mo, napupunta sa load mo yung iba tapos ang laki na pinupunta niya sa grid. Sabi nga dito, feed into grid. Ibig sabihin, nag-export siya sa grid. So mas maganda na lang, mura siya, off grid na lang. Mas the best. So wala pa akong idea dito kung ganun yung kanyang feature, pero sa mga napanood ko, wala siyang CT. Pero wala naman siyang city sensor. So ibig sabihin ay unli kang mag-feed sa kanila. So mas maganda off-grid. And pwede rin sa kanyang iba't ibang klase ng mga battery like flooded, AGM, gel type. Yun nga lang kasi pag gel type kasi or flooded, syempre apat yung po-provide mo. Then mababa yung kanilang capacity. So pinaka-the best na lang lithium or LFP. Alright. So both pwede sa kanila. Syempre lahat naman pwede yung mga ganitong klaseng battery. So ang kanyang built-in MPPT ay umabot ng 120 ampere. So 3.6, 4.2 at 6.2 kilowatts, 120 ampere yung kanyang MPPT ampere or range capacity. Maximum ay 6.2, yung 4.2 kilowatts, tapos yung 6.2 naman ay support niya ng 6,500 watts sa solar panel. Tapos yung kanyang PV voltage range naman ay maabot ng 90 yung kanyang start hanggang 450 hanggang 500. Dinagdagan ko lang ng 50, 450 lang.
siguro pwede naman hanggang 500. Yes, 500. Pero ang pinaka minimum lang nito, kumbaga ay nasa 350. Hirap naman kasi pag isagad natin yan. Para sa akin mga Lodi, yung 21,000 pesos na budget sa 4.2 kilowatts, 24 volts ay sulit na. Kasi nga, hindi naman siya basta-basta yung laman sa loob. Sulit na yan. Hindi kumbaga tinipid. So, sa 48 volts, ganun din. Para sa akin, sulit na kasi nga, 1,000 lang naman yung agwat niya eh. Siguro, kung sakaling i-place order yan, magdadagdag siguro ng 2,000, 1,000. So, ito paano, mura pa rin. Compare naman sa mga branded, kumbaga. Kung naghahanap tayo ng starting na medyo matibay-tibay, tapos malakas-lakas na ayos siya. Init. And syempre, kung ako yung tatanungin kung anong magandang i-pair na battery dyan, syempre, doon na tayo sa subok na. Kay watt cycle na naman. So, pwede sa kanya yung 100 AH na 24 volt. Kung sakali na kinukulang kayo, magdagdag kayo, gawin yung 5 kilowatts. Dalawahin nyo. Tapos, kung gusto nyo yung 10 kilowatts, di apatin nyo. Ayan. Tapos, yung thickness ng wire, di kapalan nyo na lang. Kasi nga, umaabot siya ng 120 ampere. Napakataas niyan. Okay? So, ang presyo ni watt cycle nasa 22,000 pesos. Ayos na yan. O, di naka 40 ka pa lang, inverter at battery. Diba? Kung sakaling ayaw mo naman yon at gusto mo yung 48 volt na setup na ni Anern ba yung sinabi natin sa title natin? So, yung 6.2 kilowatts minsan talaga nagkakalabo-labo na rin. So, gusto mo yung 48 volts. So, meron naman si CST. Yan na siguro ang pinaka-leading na battery ngayon. Tapos, napakaganda kasi nga touchscreen, may display siya, may gulong. So, maganda siya i-pair. Biro mo naka CST ka na malaki yung battery mo. Tapos, yung inverter mo 20,000 pesos lang or 22,000. Ayos na yun. So nagkakalaga si CST 48 volts 100 AH 5 kilowatts 54,000 pesos. Diba? Yung battery mo talaga sulit. Tapos kung ayaw mo naman kasi gusto mo yung medyo matibay-tibay sa bakbakan overnight, so 200 AH 10 kilowatts. So ito guys ay ang presyo, CST pa rin siya. Yan si CST. Ang presyo niya ay nasa 124,000 pesos. Grabe. Ang ganda ng piniro battery tapos yung inverter mo, di nila alam kung magkano yung presyo. O diba? Tapos ayaw mo yun, gusto mo yung pang bakbakan talaga matindi. Naka 16 kilowatts ka. Pwede naman si Deye. Diba? Yung 314 AH 16 kilowatt hours. So naglalaro yan hanggang 95,000. No, 95,000. Nagtaasan na ngayon. Panty na lang hindi. So siguro sa ngayon 100,000 na ngayon. 100,000 pesos na lang. So yun, kung sakasakali. De kung yung inverter mo ay 6.2 48 volts plus 100,000 plus 20,000 di 120,000. Di ba? Tapos ano magandang panel na pwede i-pair dyan? So para sa akin, dahil mataas yung kanyang starting voltage sa kanyang PV, sa kanyang MPPT na single. Single nga lang kasi kung kinukulang di magdagdag kayo ng MPPT na iba. Nga lang kasi ewan ko meron na matataas na 500 yung kanyang VOC. So ang solar panel dyan, depende na sa inyo kung 600 watts or 700 watts. Balita ko 6,000 na ngayon ang solar panel. So naglalaro sa 600 watts or 700 watts. So ang presyo niya daw ay 6,000 pesos. Grabe, mahal na ngayon. So 4 ang gagamitin mo dyan kasi nga 90 volts DC yung kanyang starting. So 4, 24,000 pesos. Kahit anong brand na bahala na kayo. Basta mag-walk-in kayo na bumili ng solar panel. Huwag kayong mag-online kasi baka masira. Ang laki niyan kasi. Tapos kung sakasakali yung mga accessories, mga railings, kasi ang railings lang na magagamit mo dun, apat lang naman eh, di ba? Tapos ang L-foot 1, 2, 3, 4, 5, 8 na L-foot. Tapos yung kanyang mid clamps 6. Tapos 4 na end clamp, yung L yung nasa gilid. So yun lang naman magagamit mo doon. Hindi naman siguro aabot ng 10,000 yon. Tapos circuit breaker, may breaker naman ng buong ganun, tapos may laman na sa loob. O kung ayaw mo, hindi palitan mo, di ba? So yun lang naman may dadagdag. Tapos wiring, solar wire, may nabili na ng solar wire. Si-series mo talaga yung 4. Tapos bili ka ng solar wire, mahaba rin, may plug and play na lang siya. So hindi ka gagastos doon siguro, more or less
10,000 pesos. So magkano yung gagastusin mo kung sakali 4.2 kilowatts ni Anern 24 volts. So yung inverter ay 21,000 pesos. Kung sakali yung battery mo ay si Wattcycle yung pinakamura, 22,000 pesos plus yung solar panel na 24,000 pesos. Ano pa lang yun, wala pa delivery. Tapos yung etc niya, accessories, 10,000 pesos. So nagkakalaga yung pinaka initial na 4,200 watts ni Anern na setup ay nagkakalaga ng 77,000 pesos. Kasama na dun yung accessories. Right? Kung may dadagdag pa kayo, di magdadagdag kayo. Wala namang bawal eh. Then kung sakaling 48 volts na 100 EH, yung menu ni Anern 6.2 kWh 48 volts. So 20,000 yung inverter na 48 volts plus kung sakali na yung CST ang gagamitin mo ay 54,000 pesos plus yung kanyang 24,000 pesos na solar panel na 4. Nagkakalaga lang naman ng 108,000 pesos kasama na yung accessories. Diba na 10,000 pesos? 108. So madadayet ka ng 2 taon. Ayan, madadayet ka kung sakaling mag-alkansya ka ng tig 5,000 sa isang buwan. Ayan yung magiging setup. Oh, malakas-lakas na to, 5 kilowatts 100 AH. Sakto na yun sa magdamag. Kaya na rin ang aircon na 0.5 horsepower, water pumps, induction, rice cooker, ano pa, ilaw nyo, electric fan, charging ng mga gadget, computers at kung ano-ano pa. So kaya niya in daytime. Kung sakali sa gabi, edi ilas nyo muna yung iba kasi kung ano lang naman yung menu eh, 5 kilowatts. Pero kung gusto nyo malakas-lakas, 200 AH, ano siya, 20,000 plus 124,000 plus 24,000 plus accessories at 10,000, nagkakalaga ng 178,000 pesos. Malakas na yan. 2.5 HP na aircon na yan, di ba? Yung isa kanina, isa lang 0.5 na aircon, inverter type. Dito 2 na. Eh gusto nyo 4 na aircon, hindi naman, kahit 3 lang. Tapos gusto nyo mas malakas si Deye. So halaga niya 20,000 pesos plus 95 or 100,000 pesos plus 24,000 pesos plus accessories na 10,000 pesos, nagkakalaga ng 154,000 pesos. O 314 AH na yun, tapos 16 kilowatt hours. At least kahit paano nakamura kayo dun sa inverter. Pero kung ayaw nyo kasi masyadong cheap, hindi mag-Deye kayo, Solis or kaya ay ano pa yung iba ba, si Flowwatt meron din parang malalaki, Anern meron din malalaki. Yun nga lang, mas pricey siya. So natsampa lang natin nakita yung mura. So yan guys, para sa mga kahit di nyo na maggayahin tong menu na ginawa natin, pwede naman kayong nasa sa inyo pa riyan. Para ito pa meron kayong guide, kumbaga guide na mali-mali. Okay, so maraming salamat sa inyo mga Lodi, mga Adik, and see you next time. Ingat-ingat. Yan, magsolar lang kayo kaysa mag-grid naman, at least dito sa inyo na nagbabayad kayo kay grid ng 10,000 pesos tapos wala kayo mapapala. Puro resibo na ipapamana niyan sa generation ng pamilya nyo dito. Pag nag-solar kayo, sa inyo na yan, basta na-provide nyo na, sa inyo na yan. Unti-unti nya kayong babalik yung pera nyo. Pag naibalik nyo na yung pera nyo, libre na. Ha?